Professional sports ay kadalasang nakatuon sa mga resulta at kahit na kailangan ang pasensya para makamit ang totoong tagumpay, may limitadong oras lang bago mapilitang magbago. Kapag malinaw na ang isang team ay nasa panganib na manatili sa gitna ng average lang, hindi ka bibigyan ng walang katapusang panahon para patunayan ang kabaligtaran. At ang mga matalinong franchise ay nauuna sa ganitong mga bagay. Ito ang nagdadala sa atin sa video ngayon kung saan pag-uusapan natin ang 5 NBA teams na pinakamalamang nasisiraan ang kanilang mga bagay sa susunod na off-season at kukuha ng bagong direksyon. Ito ay mga teams na sa iba't ibang dahilan ay parang stuck sa lugar na walang makatotohanang daan patungo sa pagiging contender sa kanilang kasalukuyang setup. Kaya malalaking pagbabago ang maaaring mangyari sa pamamagitan ng pag-alis ng marami sa kanilang core members. Bago tayo magsimula, lumalabas na marami sa inyo na nanonood ngayon ay hindi pa nakasubscribe sa channel. Kaya kung nagustuhan nyo ang content, isaalang-alang nyong pindutin ang subscribe button dahil hindi lang ito nakakatulong ng malaki kundi lubos ko rin itong pinahahalagahan. Ngayon, kasama niyan, simulan na natin. Ang unang team na pag-uusapan natin ngayon na malamang sisiraan ang mga bagay sa susunod na off-season ay ang Milwaukee Bucks. Ang Bucks ay nagkaroon ng mahabang panahon sa tuktok ng Eastern Conference pero tapos na ang kanilang run dahil sila ay makaligtaan sa playoffs sa season na ito sa unang pagkakataon mula 2016. Matagal nang nakasulat ang babala doon pero patuloy na kumilos ang front office ng Bucks na parang hindi nila tinatanggap ang darating. Pero ngayon, wala nang paraan para tanggihan ang katotohanan. Ang Giannis Antetokounmpo era sa Milwaukee ay malapit nang matapos sa susunod na off-season. At ito ay para sa pinakamabuti para sa parehong team at kay Giannis mismo. Yun wala nang daan pasulong kung ang layunin ay subukang bumuo ng panalo sa paligid ni Giannis sa maikling panahon. Sa nakaraang ilang taon, naibenta na nila ang lahat ng kanilang first-round picks hanggang taong 2031. Kaya hindi sila makakapagplano na bumuo sa pamamagitan ng draft. Pumunta sila ng buong-buo sa pagtutunggali bilang resulta ng mga galaw na iyon kasama ang Damian Lillard trade na siyang paglalagay nila ng lahat ng itlog sa basket na iyon. Pero bumalik ito ng malakas sa kanila dahil hindi sila nanalo kahit isang playoff series kasama si Damian Lillard at natapos ang kanyang panahon doon sa kasamaang palad na pagkasira ng kanyang Achilles. Kahit pagkatapos ng Achilles tear, mali ang paghawak ng team dahil sila ay nagmadali at pinili na lang bilhin ang kontrata ni Damian Lillard at i-waive siya na ginawa siyang pinakamalaking buyout sa kasaysayan ng NBA. At iyon ay hindi eksaktong magandang record na hawak. Sa madaling salita, binabayaran nila si Damian Lillard ng $23 million kada taon sa loob ng 4 pang taon pagkatapos ng taong ito para hindi maglaro ng basketball para sa kanila. At ang perang iyon ay bibilang sa kanilang cap space. Iyon ang malaking dahilan kung bakit sila ay may napakaliit na pera para gastusin sa paparating na free agency period. Kaya iyon ay nag-aalis ng isa pang potensyal na paraan ng pagbuo. Pagkatapos, sa huli, ang team ay walang mga manlalaro na may mataas na halaga sa trade market para punan ang kanilang roster maliban kay Giannis. Ang larong ito ng will they, won't they na ginagawa ni Giannis at ng Bucks ay matagal nang nagpatuloy. At hindi na kayang sayangin pa ni Giannis ang kanyang prime years ngayong siya ay 31 taong gulang na. Isang superstar na MVP caliber tulad ni Giannis ay hihiling ng uri ng halaga
na maaaring agad na iset up ang Bucks para sa isang mabunga na rebuild at tiyak na may mga playoff teams na naghahan. Danang malalaking alok para dalhin siya at bigyan siya ng sitwasyon na makakabalik sa kanya sa laban para sa isa pang championship. Alam kong hindi masaya na makita ang mga bagay na bumaba sa ganito tungkol sa isang alamat ng franchise at ito ay masakit ng kaunti para sa mga Bucks fans. Pero sa huli ito ay para sa pinakamabuti ng lahat ng kasangkot. Ang susunod na team na pag-uusapan natin na malamang sisiraan ang mga bagay sa susunod na off-season ay ang New Orleans Pelicans. Isang taon ng sakuna ay maaaring ituring na fluke, pero 2 taon ay trend na hindi na maaaring balewalain. Ang Pelicans ay natapos noong nakaraang season sa ika-14 na pwesto sa Western Conference, pero ito ay uri ng bagay na naisulat nila bilang fluke dahil sa dami ng injuries na naranasan ng core guys. Sa season na ito naman, muli na namang naging isa sa pinakamasamang team sa liga ang Pelicans mula pa sa simula. At walang posibleng paraan para i-excuse ang kanilang struggles dahil hindi sila team na aktibong nagtatangking. Maling-mali na ibinenta ng Pelicans ang kanilang first-round pick sa draft ngayon noong nakaraang draft para lang maka-move up at piliin si Derek Queen. Kaya wala silang talagang matatangking dahil ang Atlanta Hawks na ngayon ang may control sa kanilang pick sa draft na ito. Talagang mabaho sila at ang Atlanta ang aani ng benepisyo nito. Sa oras na ginagawa ko ang video na ito, ang Pelicans, Grizzlies at Mavericks ay halos magkapareho ng record. At sa ilang pagkakasunod-sunod, ang 3 teams na iyon ang matatapos sa ika-11, ika-12 at ika-13 na pwesto sa Western Conference standings. Pero sila ay isa na namang team na kailangang harapin ang katotohanan na ang paraan ng pagbuo nila ng contender ay hindi gumana. Noong dinraft nila si Zion Williamson bilang unang overall sa 2019 draft, mukha siyang all-time talent na maaaring buuin. Pero sa halip, habang hindi naman masama ang kanyang career dahil nakagawa siya ng maraming all-star games, hindi siya naging superstar na inasahan ng marami. At hindi rin siya available ng sapat dahil sa dami ng injuries na kanyang naranasan. Siya ay simpleng hindi ang tipo na maaaring maging number 1 guy sa isang team. Ang kanilang roster ay binubuo rin ng maraming manlalaro na may talento sa kanilang sarili. Pero hindi perpektong nagkakasya ng magkakasama tulad ng inaasahan, kasama ang kanilang payroll na maxed out dahil sa overpay sa marami sa mga lalaki na ito. At wala silang daan patungo sa pagpapabuti sa kanilang kasalukuyang core. Dahil sa lahat ng ito, malamang na kailangang umalis ang mga manlalaro tulad nina Zion Williamson, Jordan Poole at DeJounte Murray. Si Trey Murphy ay maaari ring makaakit ng magandang alok na masyadong mabuti para tanggihan. Si Herb Jones ay eksaktong uri ng wing defender na tinarget ng playoff teams sa trade block, kaya magiging matalinong pakinggan ang mga alok para sa kanya rin. At kasama sina Jeremiah Fears at Derek Queen na nagtatapos ng medyo malakas sa kanilang rookie seasons, sila ay maaaring kumatawan sa unang ilang piraso ng susunod na henerasyon ng Pelicans basketball habang sila ay babalik sa pagre-rebuild. Ang susunod na team na pag-uusapan natin na malapit ng sisiraan ang mga bagay sa susunod na off-season ay ang Sacramento Kings. Ang Kings ay nakaramdam ng maikling lasa ng magandang buhay noong 2023, pero pagkatapos niyon ay bumalik sila sa pagiging Kings. Nakakarating sa punto na nakakaawa sa mga fans ng Sacramento dahil ito ay isa sa pinakamasamang pinamahalaang franchise sa NBA sa loob ng ilang dekada. Pero sila ay isa na namang team na ganap
na out of position para gawin ang kahit anong makabuluhan. Sa season na yon noong 2023, tinapos nila ang kanilang 16-year playoff drought, natapos bilang 3 seed sa West na may numero 1 ranggo na offense sa liga noon na inakala mong magiging malakas na pundasyon para buuin, pero ang realidad ay nanggaling ang kanilang tagumpay mula sa maraming lalaki na nagkaroon ng outlier na magagandang seasons sa kanilang roles. At nang bumaba ang hindi sustainable na offensive dominance sa normal, ang kanilang defensive woes ay naging mas halata pa. Para kay Domantas Sabonis na magaling na versatile big man sa offensive end na maaaring magdomina sa scoring sa post at maging high-level facilitator mula sa high post na may magandang passing talent at court vision. Siya rin ay isa sa pinakamahina sa rim-protecting big men sa kabilang dulo ng floor. Ang team ay hindi na nakabalik sa playoffs mula noon at nang sa wakas ay humingi si De'Aaron Fox ng trade noong nakaraang season para makatakas patungo sa mas luntiang pastulan sa San Antonio. Iyon sana ang sandali na sisiraan ng team na ito ang mga bagay at magsisimula ng fresh sa pagre-rebuild, pero sa halip ay pinili nila ang retool option na tulad ng makikita mo na ngayon ay mali ang desisyon. Ang Kings ay literal na nasa dead last sa Western Conference standings ngayon na may bottom 5 na rango na offense at bottom 5 na rango na defense. Maging si Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis, Russell Westbrook o karamihan sa iba pa sa kanilang rotation, ito ay grupo na puno ng defensive liabilities. At sa offensive side naman, masyadong maraming nagkakasalungat na skill sets na may masyadong maraming lalaki na may selfish score-first play styles kung saan sila ay nagdadrive ng bola ng matagal at naninirahan sa low-quality looks regularly. Gayun din, tulad ng iba pang teams na napag-usapan na natin, walang cap space ang Kings, kaya hindi sila makakagastos sa free agency dahil ang kanilang payroll ay nasa $200 million na para sa susunod na season. At kung nagbabayad ka ng $200 million para maging dead last, hindi mo talaga pwedeng i-run back ang mga bagay sa susunod na taon. Ang susunod na team and pag-uusapan natin na malamang sisiraan ang mga bagay sa susunod na off-season ay ang Memphis Grizzlies. Maaari mong iniisip na nagsimula na sila sa prosesong ito, na patas na iniisip, pero hanggang hindi nila naibenta si Ja, sila ay stuck sa limbo ng hindi ganap na nakakapag-commit sa isang direksyon. Si Ja Morant sa roster ay nangangahulugang hindi sila aktibong magtatangking dahil bilang ang lalaki na naging pinakamahusay nilang manlalaro mula nang madraft siya ay ngayon ay sinusubukang ayusin ang kanyang career at makabalik sa paglalaro ng winning basketball. Ang Grizzlies, gayunpaman, ay maaaring may iba pang plano. Bago pa man magsimula ang season na ito, nag-trade na sila kay Desmond Bane kapalit ng package na nagbigay sa kanila ng 4 na first-round picks at isang pick swap. Ang deal na iyon lang ay nag-set up na ng maayos sa kanila para sa hinaharap, pero patuloy pa rin silang pumasok sa season na ito na may intensyon na manatiling competitive sa grupo na pinamumunuan ni Morant at Jaren Jackson Jr. Kasama ang medyo malalim na rotation sa buong board. Pero ang depth ay mahalaga ng kaunti kung ang iyong star players ay hindi nagdadala ng kanilang bahagi. At si Ja Morant ay nagkaroon ng pinakamasamang taon sa kanyang career. Matagal na silang wala sa mix. At iyon ang lahat ng motivation na kailangan nila para kumuha ng isa pang hakbang patungo sa rebuild
sa trade deadline sa season na ito nang ipadala nila si Jaren Jackson Jr. sa Utah Jazz sa trade na nagbigay sa kanila ng maraming young talent at 3 karagdagang first-round picks para idagdag sa kanilang vault. Sa madaling salita, nagawa na nila ang maraming mabigat na trabaho para mag-shift ng direksyon. Si Ja Morant na lang ang huling domino na kailangang mahulog. Totoo na ang pagbebenta sa kanya sa susunod na off-season ay malamang na ibebenta siya sa kanyang pinakamababa na may value na buo. Magsak pagkatapos ng combination ng pag-regress sa performance, injury at suspensions. Pero ito ay bagay na kailangang mangyari. Kung sila ay mas malaking market o kung si Ja ay mas kaakit-akit na manlalaro na makakasama, malamang na makakonsidera ang Grizzlies ng iba pang option dahil mayroon silang medyo maraming pera na pwedeng gastusin sa free agency ngayong tag-init. Pero wala sa mga bagay na yon ang totoo. Kaya ang posibilidad na ganap silang mag-retool sa free agency ay mukhang maliit. At sa wakas, ang huling team na pag-uusapan natin na malamang sisiraan ang mga bagay sa susunod na off-season ay ang Dallas Mavericks. Ang Mavericks ay team na madalas nakakalimutan ng mga tao pagdating dito. Pero meron pa rin silang roster na puno ng mas matatandang veteran guys na simpleng hindi na bagay sa timeline na kasalukuyan nilang nasa. Sa simula ng season na ito, talagang sinusubukan nilang mag-playoff push, pero hindi ito posible. Kaya na-trade na nila si Anthony Davis sa trade deadline para simulan ang prosesong ito, pero sila ay nasa malayo pa rin mula sa aktwal na pagiging blown up. Si Cooper Flagg ang malinaw na centerpiece ng susunod na era ng Mavericks basketball, pero sa labas niya, ito ay medyo matandang roster. Naiintindihan ko, literal silang nasa NBA Finals 2 taon na ang nakalipas. At kung hindi nawalan ng kontrol ang isang tao, sila ay nasa contention pa rin. Pero ang punto ay nananatili na kailangan nila ng malaking overhaul at mayroon silang maraming manlalaro na gustong-gusto ng mga teams na mas nakatuon sa kasalukuyan. Simula kay Kyrie Irving, siya ay babalik mula sa kanyang ACL tear sa susunod na season at siya ang unang manlalaro na dapat talagang ilipat. Ang ACL tears sa kanyang edad ay tiyak na mahirap na babalik. Pero kahit hindi niya maulit ng buo ang kanyang form bago ang injury, naniniwala pa rin ako na siya ay magiging impactful creator sa ilang panahon pa. At may maraming teams na nangangailangan ng tulong sa point guard. Kaya ang Mavericks ay hindi mahihirapang makaakit ng mga interesado sa open market. Pagkatapos, ang mga manlalaro tulad nina Daniel Gafford, Caleb Martin, PJ Washington at Najee Marshall ay lahat ay nasa primes ng kanilang careers at hindi gustong gastusin ito sa pagre-rebuild. Dagdag pa, si Klay Thompson ay may 1 pang taon na natitira sa kanyang kasalukuyang kontrata. Kaya sa pinakamababa, dapat nilang subukang hanapin ang isang team na kukuha ng tsansa sa kanya. Pero sa kung gaano siya nag-struggle ng husto sa season na ito, hindi rin magiging pinakamasama sa mundo kung sila ay bibilhin na lang ang kanyang kontrata para mapalaya ang minutes para sa iba pang guys na kanilang tina-target sa draft at iba pa. Sa kabuuan, ang Mavericks ay nasa napakagandang posisyon na may star in the making sa si Cooper Flagg na manghunguna sa kanila pasulong. Kailangan lang nilang tumuon sa paglalagay ng tamang talento sa paligid niya para i-maximize ang proseso ng pagre-rebuild. At kasama niyan, yun na ang lahat ng mayroon ako para sa inyo ngayon. Siguraduhing i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-comment sa ibaba kung aling team ang sa tingin nyo ang pinaka-kailangang sisiraan.